O, direkta na ng mga kababayan na challenge sa kinumpronta ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang China sa ginawa pong ASEAN Summit. Sabi ko sa inyo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi po pasisindak sa China. Ang ating Pangulong Bongbong po, hindi po duwag. Ang ating Pangulo po, ang totoong maisog. Hindi yung nag-iisog-isugan po na kunting bluff lang po mga kababayan ni Xi Jinping. Tiklob agad. Pero kung magyabang po dito sa ating bansa, grabe kung magyabang. Pero yung ating Pangulo po, hindi siya mayabang, pero totoong naninindigan. Sinupalpal na po? Sinupalpal na po yung China. Oh. At ASEAN Summit, Marcos confronts China over zero. Hinamon pa niya yung Chinese Premier over intimidation. Sabi ng ating Pangulo, baka niya sa susunod maging deadly yung ginagawa ng China dito po sa ating West Philippine Sea. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating totoong maisog na Pangulo. Hindi po pasisinda kay Xi Jinping yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Totoong matapang, hindi yung nagtatapang-tapangan pero duwag. Duwag pagdating po kay Xi Jinping, matapang lang po sa kapwa Pilipino. Ano ba? Hindi maganda yon na matapang ka sa kapwa mo Pilipino. Pagdating doon sa mga dayuhan po, dito sa mga Chinese, mga Chinese po, mga duwag yan. Hindi man po yan, hindi yan makikipagira sa atin. Kalyado natin yung Amerika. Gusto nilang mapadali yung pakikipagkita nila kay Satanas. Si Satanas ang kanila pong makikita sa susunod na dilat ng kanilang mata. Wala pong pinapaliwala ang Diyos ang mga communist. Ang communist China naniniwala lang sa sarili nila. Tama po? Godless. Kaya nga po, tama ang desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dumistansya po. Kasi grabe yung kanilang pang-aaboso na ginagawa sa atin. Hindi po maari ang ganyang ginagawa ng isang neighbor. Mapang-abosong neighbor. Kinumpronta ngayon ng ating Pangulo sa ASEAN Summit. Yan At ASEAN Summit, Marcos confronts China over zero. Ang Pangulo po, very humble siya pero may paninindigan. Palibasa, sundalo po siya. At may totoong pagmamahal sa ating bayan. Never siya mga kababayan na nagsabi, pwede na niya ninyo kaming gawin na province.
pag-traidor, mga kababayan, ang ganyang uri ng mga pananalita. Sabi nila, nagbibiro lang daw po. Tingin ko po hindi. Talagang Manchurian po siya. Manchurian leader. Buti na lang po, bumalik na lang sa Davao. So, tama mga kababayan, talagang sinungaling si Pusit. Wala ni isa sa kanila. Yung tatlo, sabi ni Pusit, tatloan niya yung kakandidato sa pagkasenador. O, di ba, mga kababayan? Kaya sabihin ko po sa inyo, lahat ng statement nila, huwag kayong maniniwala. Puro kasinungalingan po. Ang patunay, ni isa sa kanyang pamilya walang tumakbo sa pagkasenador. Natakot po. Natunugan na si Nograles po ang lalaban. Kaya inunahan na. Ang akala, hindi tutuloy si Carlo Nograles. Lalo na na-challenge po si Carlo Nograles. Biglang resign po as civil service chairman. At binigyan ng choice ang mga taga Davao. Bala na kayo dyan sa Davao kung gusto pa ninyo ng... Di ba? So sabi ng ating Pangulong Bongbong dito, sabi sa balita dito po, yung ating Pangulo, niraise niya yung problema, the country's escalating maritime conflict with China at a high-level sit-down with Chinese Premier Li Qiang and other Southeast Asian leaders. Marcos, in a thinly veiled message aimed at China, lamented the continued escalation of tensions. Prinangka na niya po dito sa South China Sea o sa West Philippine Sea during the ASEAN meeting with Lee. Marcos raised the issue during a meeting that centered on the trade relations, saying you cannot separate economic cooperation from political security. Tama, kaya nga po, tama itong mga desisyon ng ating Pangulo. Dumistansya sa mga negosyanteng Chinese, yung mga Chinese contractors po, pati mga Chinese investments. Kasi sabi ko nga po, itong mga investments ng China, ginagamit po yung mga Chinese businessmen para maniktik dito sa ating bansa. Yun ang lumabas po sa sa hearing ng Congress, sa hearing ng Senado, sa Pogo, pati sa Quadcom, mga kababayan. Ngayon, continuation ng Quadcom hearing. Yung mga sabit po sa Pogo operations, mga Chinese. Tapos nagka-mayor tayong Chinese. Yung mga sabit din sa droga, Chinese. Sabi ko sa inyo, ang objective ng mga Chinese dito na ginagamit ng Chinese government is to weaken our country para i-dominate nila yung ating bansa. Hindi lang yung ating bansa, buong mundo ang kanilang gustong i-dominate. Kaya nagpapadala sila ng mga spies, infiltrating governments all throughout the world. Ganon ang agenda ng China. Kaya huwag tayong nagtitiwala sa kanila po. Kaya sabi ng ating Pangulo, you cannot separate economic cooperation from political security. Kaya tingnan ninyo, yung mga negosyo rito po, mga projects with PPP, mga infrastructure, kasama yung railway, ini-award na natin sa ibang mga contractors. Hindi Chinese contractors, South Korean contractor, Japanese contractors, Japanese investors, American investors. Ganon po, yung walang interest po dito sa ating bansa, kundi maging kapartner natin sa progreso. Walang intensyon na manakop. Tama? Ganon mga kababayan. Kaya aware yung ating Pangulong Bongbong kung ano po ang ulterior motive, kung ano ang masamang agenda ng mga Chinese sa atin. Kaya kinompronta na niya sa pamamagitan ng kanyang speech na binitawan during the ASEAN Summit sa Laos. So sabi rito sa balita, Acudo News report quotes Marcos as saying, we continue to be subjected to harassment and intimidation. Parties must be earnestly open to seriously managing the differences and to reduce tensions. Marcos said, several issues on the Code of Conduct remain unresolved. Namely, milestones issues of geographic scope, the relationship between the COC and the DOC and its legal nature to this day. Ang COC po yung Code of Conduct,
Kaya pinakiusapan niya yung mga ASEAN leaders, magtulong-tulungan niya tayo. Kailangan magkaisa tayo in dealing with this problem, itong aggression ng China. So kailangan tulungan ninyo ako as a member of this ASEAN bloc. We have to act as one. So isinusulong niya yung Code of Conduct dito po sa disputed waters para maiwasan yung confrontation. Nasabi ng ating Pangulo, bakaan niya sa susunod maging deadly. Magkabakbaka na po. Kasi siyempre, may hangganan ang pagpasensya natin. Alangan man na mga kababayan, lagi na lang po tayong binubuli, hinaharas, may mga injury na po sa atin. Pero nagpipigil tayo mga kababayan. Kasi sabi nga, hindi man po tayo palaaway. Wala tayong reputasyon na ganyan. Peace-loving po tayo. Pero siyempre, we have the right to defend. Yan, nakapalaman yan sa ating lupang hinirang. Sa manlulupig, hindi ka pasisiil. Ang mamatay ng dahil sa'yo sa ating bansa. Nakakahiya naman mga kababayan sa mga noble heroes natin na inalay yung kanilang buhay para magkaroon tayo ng kasarinlan. Pagkatapos, isusurrender natin sa pambubuli dahil sa pambubuli aggression ng China sa atin. Handa ang ating mga sundalo to defend our territory. Pero siyempre, hanggat kaya nating iwasan ang madugong labanan kasi nakikita naman po ninyo sa mundo ang conflict, lumalawak yung giyera sa mundo. So ayaw natin ng ganyan. But just like Israel, we are ready to defend our country kasi karapatan natin yon at ating obligasyon bilang mamamayan. Kaya sabi ng ating Pangulo, iituan niyang aggression ng China at intimidation demonstrate the continued disregard of international law and standards, particularly UNCLOS and the 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Ilang beses na kasi tayo na binangga yung barko natin, intentional yung ramming, pagbangga sa atin. Kung hindi lang tayo nagpipigil, baka nagkamatayan na mga kababayan kasi sobra yung kanilang ginagawang pang-api. Buti na lang we have professional soldiers and members of the Coast Guard. Yes, sabi ng ating Pangulo, such behavior is not unnoticed by our respected publics in the international community as well. That they will require a concerted and urgent effort to adopt measures to prevent their recurrence. Sabi ng ating Pangulo. Kaya inamo ng ating Pangulo si Lee. Yan po, Marcos challenges China over classes. Kaya panawagan ng ating Pangulo sa Southeast Asian leaders. Dapat idilat natin ang ating mga mata dito sa nangyayaring aggressive, coercive, and illegal actions. Huwag tayong magbulag-bulagan dito. We call on all ASEAN member states not to turn a blind eye to the aggressive, coercive, and illegal actions of an external power against an ASEAN member state. For such actions undermines their claims of genuine adherence to our core values. They run counter to one of ASEAN's purposes to unite the region as a bulwark against external threats and conflicts and ensure that each ASEAN member state can lead its national existence free from interference, subversion, and coercion. Silence in the face of these violations diminishes ASEAN, sabi ng ating Pangulo. Marcos also stressed that peace and security dito sa ating region is a collective responsibility that we as ASEAN member states must uphold. Sabi ng ating Pangulo, we cannot afford to prioritize transient gains at the expense of the unity and integrity of ASEAN. This is not about
taking sides with one country over another, but rather about upholding our commitment to the rules-based international order bound by international law. Sabi ng ating Pangulo, my country cannot speak of independence and submit to the delusion that our sovereignty and security as an independent nation need not be firstly guarded against the threats that are confronting it daily. So sabi ng ating Pangulo, though anya, there have been positive developments recently in the region, it is regrettable anya that it has not changed the overall situation dito sa South China Sea. Yung tension anya remain. Despite the illegal and dangerous actions of China anya against the Philippines in the South China Sea, and now notwithstanding the serious damage and physical harm inflicted in our vessels and personnel, we are dedicated in our efforts to address and manage these disputes and tensions with China in accordance with the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award, sabi ng ating Pangulo. So, ito yung patunay mga kababayan na mali yung mga propaganda ng mga ng kampo ng mga nausog na gustong kaladkarin ng ating Pangulo yung ating bansa sa gira sa China. Wala po. Gusto natin dito rules-based order, peaceful resolution ng disputes. Kaya sabi ng ating Pangulo, panahon na niya for ASEAN claimant states to consider working together more closely with each other on the Code of Conduct or COC dito sa South China Sea and other similar cooperative initiatives either bilaterally or multilaterally. Using these complementary platforms anya, we may be able to agree on a number of outstanding core issues which remain pending in the bigger COC negotiations with the People's Republic of China, sabi ng ating Pangulo. In spite of all the adversities in our road to peace, we will tread on this path and engage China through all diplomatic channels to arrive at mutually acceptable solutions to de-escalate the tensions in our waters. Malinaw na mga propagandistang nausog, peaceful resolution po tayo. Wala tayong intensyon na makipaggira. Kumbaga naghanda tayo. We have our modernization efforts. We engage with our treaty ally. It is for our defense. Hindi para po lumusob sa China. Kung tayo lulusobin ng China, we have to be ready. Ganun lang naman po. Yan ang misyon ng ating Pangulo at ng ating armed forces. Yun at ang ating defense strategy po. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga propaganda nila po na gusto natin ng gulo. Wala man tayong ganyang ambisyon tulad ng ambisyon ng China na manakop. O ito yung latest mga kababayan sa ASEAN Summit. Dumating na rin po si US Secretary of State Antony Blinken nang maipaabot din yung stand ng Amerika. Pakinggan natin po yung kanyang sinasabi dito sa ASEAN Summit with Blinken. I also want to thank Dr. Cao for his stewardship of ASEAN and also Cambodia and Prime Minister Hun Manet for serving as our U.S. country coordinator, something we deeply appreciate. Prime Minister Ibrahim, I also want to say to you that we very much look forward to Malaysia taking over his chair next year. I'm very honored to be here on behalf of President Biden. I also bring warm greetings from Vice President Harris, who represented the United States at last year's Leaders Event. Over the past 4 years, the U.S. and ASEAN have made our partnership stronger and more wide-ranging than it has ever been before. President Biden was honored to host ASEAN leaders for a special summit in Washington for the very first time, and to elevate the U.S.-ASEAN relations to a comprehensive strategic partnership. Every day, our cooperation is helping to better the lives of our combined 1 billion people, creating economic opportunity, fostering technological innovation, advancing a shared vision of an open, prosperous, and secure Indo-Pacific with ASEAN at its center.
We're strengthening the economic ties that have long brought our countries together. The United States remains the #1 source of foreign direct investment in ASEAN countries. This is a meaningful measure of trust and confidence in the future. It's also a powerful generator of jobs and opportunity. Together, we're improving monitoring of infectious disease outbreaks. We're upgrading the region's power grids. We're fighting cybercrime and online scams. We're promoting safe, secure, and trustworthy artificial intelligence. Yan ating Pangulo. All this cooperation is rooted in the enduring bonds between our people who, for decades now, have learned from one another, done business together. They've been enriched by each other's cultures. We were proud to celebrate the 10th anniversary of the Young Southeast Asian Leaders Initiative, an initiative that counts more than 160,000 online members and continues to grow. Advancing our shared vision also means coming together to address shared challenges to that vision, from the deepening crisis in Myanmar, to the DPRK's destabilizing behavior, to Russia's war of aggression in Ukraine, which continues to violate principles at the heart of the United Nations Charter and at the heart of ASEAN's Treaty of Amity and Cooperation. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harmed vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. The United States will continue to support freedom of navigation and freedom of overflight in the Indo-Pacific. We also believe it's important to maintain our shared commitment to protect stability across the Taiwan Strait. But whether it's responding to urgent global challenges or advancing the shared hopes of our people, the relationship between the United States and ASEAN will continue to be essential. We look forward to this partnership growing even stronger in the years to come, and I thank you again for your hospitality and for today. So binigyan ng emphasis ni Blinken po na committed sila na masiguro yung freedom of navigation dito po sa South China Sea. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.